Kainsan, nakapagpakwenta na po tayo sa ibang area po. Ay tapos na po tayo mag-ani mga kainsan. Pero meron pa pong ibang natitira. Mamaya i-ano ko po sa inyo. Lahat po ng palay natin dito sa kabilang area, yung may mga natitira pa po, marami pa, mga baybay tabi. May mga mahihirang pa po kayo. Ayan, baka gusto po nyo ng palay, pamimigay ko na po. Dahil sa sobrang lugi mga kainsan, bali nagpakwenta po ako. Ito po ay almost ilang hectares po ito. Itong ating palayan yan. Nasa 2.8 kulang-kulang 3 hectares po ito. Itong ating isang area mga kainsan. Bali, yan para po kasi hindi kasi nila naiintindihan ng iba kung magkano po ang kalaki gastos ng pagtutubigan. Kasi ito po yung pinaka worst na nangyari sa aming palayan. Itong yung mga kahangga ko po hindi na magpapalayan. Bali ako po, magpapalayan po ako, yung kakainin lang namin ng pamilya ko. Tapos ay saka na po ako magpapalayan pag maganda na po ang presyo ng palay. Pero ito yung mga kalapit ko po, mga tiyuhin ko, hindi na po sila magpapalay kasi sobrang lugi. Bali papaliwanag ko mga kaisan, ang lugi ko po dito sa area number 1 palaang po ay ilang area po ito? 3. Bali ang lugi ko po dito 56,714. Ayan, nakalista po lahat. Ayun, ipapaano ko po ha. Sensya na kayo sa sulat ko ha. Yan. Spray po ng damo 2 galon 2,000. 2,200 po ang isa. 1,200 ang isa. Di dalawa 2,400. Tabas 10 tao 5,500, 550 ang isa. Linis ng motor 10 tao 5. Ayun po ay paglilinis po pag hand tractor. May sarili naman tayong hand tractor, kaya lang siyempre babayad pa rin ako ng tao. Ayan, bali ang nagastos natin doon 5,500. Gas 300 pesos ang isang galon. Bali 4 na galon 1,200. Ayan. Hagod, yung pong hagod 4 na tao, minamanaw, yun po yung pagpapantay 2,200 ang gastos natin. Tanim 600 pesos ang isa, 14 tao, bali 14 tao 8,400 ang ano po natin ang nagastos. Tapos ay gamas 10 tao 5,500 ang nagastos. 550 po ang isang tao. Ay grass cutter, pagkatapos magamas grass cutter 3 tao 550 ang isa. Ayan, ito ho. Tapos ay unang abono 5,550 ang nagastos po. 3 sako, nasa almost 1,800 po ang isang sako. Pangalawang sabog 3 sako uli, di 5,550. Pangatlong sabog 2, balit ang nagastos natin 3,720. Spray sa atang niya 1 pieces 850 ang pang spray. Spray sa tao, upa sa tao sa nag-spray isa 550, plus pag-aani ay 34 katao. Ang sa tracer po ay bali, paano ba ito? Itong lista kong ito, lang mga kainsan. Basta ang pag-aani po, total na po ito tracer at saka paggapas, ang napera po ay, ang gastos ko po ay 16,700 ito. Tapos ay ang total nito lahat sa gastos natin ay 62,700. 62,000 plus nag-additional pa po ako ng sa karga 2,200 karga. Bali ang gastos po natin 65,100. Ito po ay simula sa pagkatanim hanggang pag-aani. Tapos ang napera ko po ay ito po. Ito yung napera natin. Bali ang nakuha lang po natin ay ilang karga ba? 16 and a half sako. Bali 16 plus 16 32. 33 sako po. Ito.
Ang napira po ang presyo ng palay po sa amin ay 9. Yung 33 sako po, ang naging kilo niya ay 994 kilos. Tapos times mo sa 9, 9 po ang palay sa amin. Tapos ang napira po 8,946. Ayan. Tapos ay ito ang bali napira po 8,360. Ayan mga kainsan, ito bali ang total, itong 65,000 po, itong total na gastos, iminus ko po itong 8,386. Kaya ang total po ng lugi natin ay 56,714. Ito yung pinakamalaking lugi ko mga kainsan. Pero ganoon talaga mga kainsan, hindi kasi tayo inaasikaso ng gobyerno. Pero ayun, halos po na interview ko dito sa amin lahat, titigil na po lahat na magpapalay hanggat hindi po ibinabalik nila ang presyo ng kahit 20. Dapat kasi ngayon ang presyo ng palay 25 para po tumubo kami ng mga kahit 30k to 50k. Kahit 20k na lang per hectares ay masaya na po kami. Yun, bale po, ang lang namin, pati sinda tatay, kakainin laang namin po ang aming aanihin. Pangkain lang po, bale panarili na lang po ang mangyayari. Kasi ang laki po ng malulugi sa amin. Hindi kasi naiintindihan ng iba. Manpower po ang pinakamalaki ay 550 ang isang tao. Yun po ang pinakamalaki. Kaya ba't di nyo trabahuin ng isa? Aba, lalagdating ka po diyan. Hindi po kaya. Kaya po ang gawa namin upa. Ay di yun, pag po na lang kung sino man po nasa Department of Agriculture, nasa kataas-taasan, yung 7,000 na ibibigay po nila kanila na po. Wag na, hindi po yung sapat sa sobrang laki po ng gastos. Kaya ayan, wag tayo mag-alala sa mga lahat ng magsasaka. At hayaan nyo, may awa ang Diyos. Kumbaga masaya dito sila sa lupa. Pero pag dumating sila sa kasi kurakot ko na sila ng kurakot pagdating sa kabilang buhay, kasi andyan naman yung judgmental, hayaan na natin sila. Kumbaga masaya sila dito, pero pagdating ng araw at sumakabilang buhay, sisingilin kasi sila niyan Yun, good luck na lang sa inyo sa mga lagi nang bubulsa, sa mga flood control. Kumbaga wala namang nakukulong kaya good luck na lang sa inyo. Sabi nga, gumawa ka ng kabutihan dito. Dito para pagdating mo doon sa kabilang buhay, mas maganda yung buhay mo. Kumbaga lifetime ka na dun kumbaga walang trabaho, libre lahat ng pagkain. Sila, masaya sila dito. Yung mga ginagawa nilang masama. Kaya yan mga kaisan, huwag nyo akong kaawaan. Huwag kayong, kasi yung iba papadala, huwag po, itulong mo na lang po sa iba. Kasi ako naman po ay kaya po namin ang sarili namin. Kumbaga hindi naman sa pagmamalaki, kumbaga hindi naman putol ang paa ko. Tsaka may awa ang Diyos mga kainsan. Kumbaga laging andyan ang blessing. Bali mga kainsan, ito pong areang ito, ipamimigay ko na po yan. Yan, kina Utoy, pag gusto nyo mag-ani. Yan, si cameraman. May pa po ito, may laman pa po yung iba. Marami pa po makukuha yan. Ay, nalaglag pa. Ay kami naman okay naman, may pagkain araw-araw, gulay. Masaya na kami dun. Kumbaga blessed pa rin. Mura kasi ng palay mga kainsan, parang ipinamimigay lang. Ay di ito, yan sa mga kahangga ko, inyo na po hanggang doon sa kabila. Malawak pa po ito. Yan, kaya lang mga buhol na po yung iba. Ito po kumbaga po ay siyempre dinaanan nga siya ng bagyo. Hindi siya, wag po kayong mag-expect na maganda ang palay. Ayan po kumbaga wag po kayong mag-expect na maganda talaga. Nabuhol na kasi yan ng bagyo. Kumbaga may makukuha pa rin pa naman po kayo. Kaya mabubusong kasi ako, kaya ipinabigay ko na po ito. Pag po ito'y aanihin ko pa, gagastos pa po ako dito ng
mga 20,000 to 15,000 ay di lugi ko na naman yun. Pamigay ko na lang po. Yan, lahat po ng palay natin ipanamimigay na. Madadali po ako sa manpower. Kainsan, ba't hindi mo anuhin? Madadali po ako sa manpower. Kung 56,000 po ang lugi ko, mas lalaki pa po. Kung bagay additional 20, yung 20,000 naman yun, hindi naman sasapat. Hindi sasapat sa anin ito. Kung ang presyo po ay 18 hanggang 20, kukuhanin ko po ito. Gayon po yun. Ay kainsan, sayang. Ay, gayon po talaga. Kailangan na, pamigay na lang. May makukuha pa naman kayo, kaya lang hindi na siya ganun kaganda. Yan. Mag-ani, pamimigay ko na po. Oo. Ay, para po mapakinabangan ng iba. Para mapakinabangan. Mali mo, makakuha pa kayo ng mga 1 sako, 2 sako. Or ilan kung masipag man kayo. Sa inyo na. Kaya lang, huwag nyong expect na maganda. Huwag nyong i-expect na, ay kainsan, kakaunti ang, kasi tira din ito ng bagyo ay. Kaya hindi po ganun kaganda. Pero yung kay Kuya Dario po, doon sa mga pinsanin ko sa Ilaya, yung pumpalaya niya, pinaghahatian na po. Kung maanin nyo po ay kalahati, inyo na. Kalahati, pamigay na. Oo. Yang wala ay hindi na kasi tayo ano. Kainsan mabubusong ka. Ay hindi, makukuha naman po yan. Pamimigay naman, bigay naman po. Kamuti natin ay maka ano 2,000 kilos. Mababawi po natin yung puhunan mga kainsan. Bawi po agad yun. Oo. Kaya po nagpahabol po agad ako ng mga kamuti kasi alam ko na po ang mangyayari. Oh, nakakakutob na po ako ng mura ang palay eh. Yun, nangyari na nga. Pag kainsan, ba't di mo binigas? Lugi po ako sa manpower mga kainsan. Pag po binigas lahat kasi. Tapos sobrang dami pang pila dun sa dryer. Dun sa may ibaba sa barangay ano, sa kabilang barangay po. Dapat kasi ano mga kainsan eh, kung maganda lang yung pamamalakad ng gobyerno, dapat bawat barangay, ang maganda kasi dyan, ang mapapatayo sa mga ano talagang tunay na magsasaka, yung bang ramdam mo talaga kung ano mga gagawin. Dapat bawat barangay, ang dami magsasaka, dapat meron tayong ano, gilingan ng palay bawat barangay. Tapos ay bawat barangay merong yung ano, freezer na malalaki. Diyan itatambak lahat ng gulay pag hindi nabenta. Alam mo yun, yung technique sa Japan at saka sa Vietnam. Kahit sa Middle East, yung mga magsasaka lahat may ganun. Istaka ng gulay, tas may mga mahala na isa. Tapos bawat barangay dapat may dryer din. Dapat iniisip nila yan eh. Alam mo yun yung ang Pilipinas ay agricultural land. Hindi ako nag-aral, pero alam ko dapat, kumbaga alam ko din eh yung dapat kailangan ng bawat barangay. Dapat ang mapalagay kasi dyan, yung talagang magsasaka, yung professional sa ano ba, yung alam nila talaga yung gawin. Kasi nilalagay naman dyan, nag-aral, wala namang experience sa pagbubukid. Eh anong malay nila na gumawa ng ganito. Puro project, walang nangyayari. Puro kickback. Hindi ba yung, ay gagawa tayo sa buong Pilipinas, bawat barangay, magagawa tayo ng dryer. Na yung dryer naman na iyon, may mamumuno na isa para mabantayan yung makina. At siyempre magbigay ka din ng porsyento para naman yung may mag-alaga sa makina, tapos pang maintenance ng makina. Kumbaga magbibigay din yung magsasaka, kumbaga per kilo ay piso. Ay di kung maka 1,000 kilo, 1,000 piso pang maintenance. Parang ganun. Yun, dapat may salang kasi ang ano sa atin, puro kickback kasi.
Ang hirap din magsalita ng pangalan. Kung pwede nga lang magmura, magmura na eh. Pero yun, sana matupad ang wish ni Ma'am Cara David. Nagkita po kami nung minsan. Collaboration po. Ay, project kasi sa atin puro palpak eh. Gagawa ng gantong bagay sa barangay, after 2 weeks hindi na pagaganahin, palpak na naman. Hindi ba yung ano, iba? Ewan, puro palpak. Gagawa ng mga kalsada, hindi pa tapos yung dulo, dudukalin na naman ari. Meron ako nakita dun sa may pangingilawan namin. Bagong gawa lang yung kalsada, binabakbak na naman, nabidyuhan ko. Ay grabe. Hindi, ewan ko ba. Dapat yayaman ng mga Pilipino sa pagsasaka eh. Nakakaiyamot biro. Walang sistemang maganda. Puro ano na pati ngayon, puro nag-a-abroad na lahat. Kaya insan ba't nagtitiis ka diyan? Wala tayong magagawa. Ay nako, puro kickback ang nasa isip. Wala sa sistema, wala sa hulog, wala sa sistema. Pagawa ng project sa isang lugar, iiwanan na. Sana. Sabagay, gusto naman itong mangyari nila, gawing subdivision. Subdivision na lang po lahat. Para lahat ng Pilipino sa abroad na tumira. Yan, ulitin ko po. Sa mga gusto po ng palay, yan, kuhanin nyo na po. Sa mga kahangga ko, yan, sa mga masisipag, gapasin nyo na. Kayo na ang bahala diyan. Mga kainsan, thank you Lord. Kahit po mahina ang palay, napaka-bless po natin sa kamuti. Pagkalalaki na po mga kainsan. Bumawi naman po tayo sa kamuti. Grabe po. Umbukang ito, hinukay ko rin kanina. Tama po mga kainsan, papakita ko sa inyo. Ayan po. Pakadami pong laman. Halos sa ano po, 1,000 kilo naman po ito. Pag po ito makaka 3,000 kilos, jackpot na po ito. Bawi po natin yung lugi. Napaka-bless po natin yan. Kahit lugi, bless pa rin po. Sa lawak naman na yan. Humahabol pa rin yung mga damo eh. Ayan. Grabe po. Grabe ang aanihin natin kamuti. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kainsan, nakakaawa po ay yung mga matatanda nating kababayan. Ay ako mga kaisan, kaya ko kasi yung sarili ko ay, kumbaga ba'y yung mga kababayan natin, ako kasi isang tanim ko lang ng gulay yan, bawi agad yan. Ay paano yung walang puhunan? Ako na may wala din puhunan, pero kumbaga nadidiskartehan ko ba? Yun nakakaawa eh. Yan, pagkalalaki din po na laman yan. Pero nahahabol pa rin yung ibang damo. Bubunutan ko po ulit. Ayun, humahabol po yung iba. Yan. Pag po ito ay makaka 3,000 kilos po, malawak po hanggang labak po ay. Yung labak natin pong iyon, kamutihan din po yun. Ay sa presyong 40, talagang tutubo pa po tayo sa kamuti. Kumbaga kakaawa ay yung mga nai-interview ko diyan na mga tayuhin ko, mga pinsanin. Sabi ko nga sa kanila, magkamuti na rin saka na daw at malaki din puhunan. Pagdudukal po ba? Kaya namang hahanguin po natin dito mga kainsan.
Kaya namang hahanguin. Kainsan, hindi ba na mabubulok at naulan? Hindi po. Mataas po ang plat niyan. Mga kainsan, kahit pa paano bless pa rin. Ay gayon talaga. Kung masaya sila sa pagnanakaw ng mga pundo natin, ay problema na nila yun. Ako naman, hindi naman ako basta sabi ko nga sa sarili ko umani lang ng kaunti, masaya na ako Oo. Hindi na ako yung kung anong mga pa. Basta makatulong ka sa mga kaibigan mo dito, bigyan mo ng hanap buhay, masaya na kami dun. Yun mga kainsan, pauwi na po tayo. Titingnan po naman natin sa kabilang area po, sa mga nagtatrabaho din po dun. Ay mga kainsan, sana matuloy po ang at mangyari yung wish po ni Ma'am Cara David. Oo. Sobra-sobra na kasi mga kainsan, maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi, stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po. Sana mamatay lahat ng